Ayan ano, nagkaroon ng tensyon dito sa may tapamin nyo dahil ang bayan! Ang bayan! sabi may nagrally pa dito guys oh. Sa may Kalaw corner tapamin nyo. Mga estudyante nagrally. Oh. Kabataan no. Yan. Rally sila. Yun. Ano? Dadro, labo. Yun, may nagrally pa, no? Timingan natin. November 30 protest pa sa November 30. Yan, salamat ma'am. Yan. Ito sila sa sa tapamin nyo, ano? Mga estudyante ito nagsagawa ng rally. So, siguro mga nasa 50 sila. So yung UN station yan sa LRT, no? Timing nandito rin sila. kahit man lang makaupo sa mga klase. Ang TUP ay may 38 programs po. Pero lima lang ang aming building. Opo, lima lang yung building ng TUP at pinagkakasya niya noong 2021 to 2022 ang 39,000 students. Kaya hindi na bago sa amin yung mag-class kami sa labas, mag-class kami sa kung saan lang. Minsan wala talaga. Samantala ang mga estudyante na sumasalo ng mga ganitong epekto ay nagkakaroon ng kakulangan sa pondo. Patuloy pa rin po ang commercialisasyon sa loob ng paaralan. May bayad pa rin ng uniform. Required pa rin po ng uniform. Required ang NSTP uniform at forma ng commercialisasyon. Kung ganito ang bawat tagas ng bawat estudyante, paano natin masasabi na appropriate ang budget ng mga SUC? At dito natin nakikita ang totoong problema na habang kinakapos ng budget ng edukasyon, billion-billion pa rin ang inakangkang na tondo ng gobyerno para sa kaliwalian. Kaya kung 2025 na, nagkaroon ang Administrasyong Marcos Jr. ng 1.1 trillion para sa DPWH. At alam natin yun, hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot. Kung nagun dyan yung mga plastic projects. Isipin natin sa halagang yun mga kasama, meron na sanang 700 sa TUP school. 700 sa 1.1 trillion. Habang yung mga estudyante, nagtitipid ng pamasahe, nagtitipid ng pera, ng mga pang-aral, yung gobyerno, bilyon-bilyon, kung kaya nilang kwentasin ng walang paliwanag. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit yung mga estudyante nandito sa lansangan,
Kasi kung saan nilang ipinibigay yung karapatan natin maayos na edukasyon, hindi na natin para lumabas sa mga classroom natin. At pinakita natin sa mga walkout mula sa pagsama dun sa malawakang protesta ng September 21. Pinakita natin na ang edukasyon ay nasa lansangan at hindi dapat ituloy na problema. Dahil ang edukasyon ay nasa labas sa habang sa sarong ng classroom. Alam natin ang sagot, alam natin ang kailangan natin gawin. Ngunit sa madali lang ito, hindi na tayo pag-isip ng pagpapagagaya. Sa harap ng patuloy ng conversation sa edukasyon, ay nandito pa rin ang ating paninindigan. Kaya inaanyayahan namin ang lahat ng estudyante, lahat ng kabataan, at lahat ng nakakartin sa aming programa na lumabas at mag-isa sa mga pag-ilos. Mayroong malawak ang pag-ilos itong Nobyembre 19 at ang mga pagmasang organisasyon sa lahat ng gusto ng magulang na kanilang kinabukasan. Kaya muli natin sagaw ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Scholar ng bayan! Maraming salamat, Mary, mula sa CUP. Ngayon naman ating tawagin ang Panday-Sining Malate upang magtamhan ng kultural na programa. Artista ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ito na ako. Unang po tayo mga kasama. Umakyat ako, hindi ko. Hindi ko kalahin may rally dito. Bagay pa rin. May punta na ako, nagdaanan ko. Sabi ko may rally ah. Record na lang ako. Tulong kayo. Makibaka! Huwag matakot! Artista ng bayan! Kami po ay mula sa Panday-Sining Malate, Panday-Sining
Mexicano at kasama rin po namin ang Kapitan Martin Vito Cruz. At ngayon kami po ay mag-open ng programang ito ng pagtatanghal ng aklasan.
Sinungaling ay representante mula sa PLSU at College of St. Louis. Ang tayo, ang bayan! Ngayon ay ang tayo, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Isang militarong pagpati ang hinahatid sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako si Granny, mula sa Panday Sining Malate, at kasama ko ang mga artista ng bayan at kabataang estudyante na nangangako ngayon sa Black Friday protest ng NONTA. Ang Black Friday protest ay isinasagawa hinggil sa laganap na korupsyon. Ang mga kabataan, isa sa mga nangungunang sektor ng lipunan na pinapanagot sila. Walang sawang nagmamarcha ang mga hanay namin para pagsingilin ang mga matutete ang lahat ng kabataan na nakaupo ngayon sa gobyerno. Sa pamantasan pa lamang, bukal at hindi na nanahimik ang mga kabataan estudyante sa talakayan, diskurso at pagprotesta ukol dito. Ngunit ano ang gagawin kung ang mismong paaralan ang susupin sa kanyang mag-aaral? Nakikita natin ang paglinlang sa mga estudyante sa iba't ibang pamantasan dito sa Maynila. Mula kay Raven ng UST, na nirekta ng Estado nang siya itumungol sa paglabag ng NTF-ECA sa paaralan nila. Ang hindi makatarungang pagkaso sa UTM-16 na kanilang isinasa praktika ang karapatan nilang magprotesta. Ang pag-censor ng bilib sa kanyang student publication. Hindi rito natitigil ang pag-atake sa estudyante dahil ang Estado mismo, ang PNP mismo, ang sumasalakay sa mga karapatan namin. Habang patuloy ang katibayan sa gobyerno, ang naisasagawa lamang ng Estado ang pagsasalakay sa amin. Ang pagsabina, kinatiba ni Presidente, bakit estudyante lumalaban, sa kabataang lumalaban, patunay nila na buhay at nasa praktika ang academic freedom sa kanilang mga pamantasan. Kasama ang hanay ng kaburuan, alam natin na napakahalagang susi ng edukasyon sa ating lipunan. Hindi dapat binabalungkot ng mga pamantasan at Estado ang malayang paggamit namin ng mga aralin at teorya. Ang sabi nila na pagpapagdating ng PNU upang pag-usapan ang pagsisimwalat ng bulong sistema ng edukasyon, pagtataas ng pasahod at pagdadagdag ng pondo sa edukasyon. Marcos Pinay, walang pinag-iba. Parehan, tuta, gitna ng pag-gitna. Pondo sa edukasyon. Hindi sa korupsyon. Isang kailangan mapos sa inyo lahat. Ako sinunod mula sa hatay ng mga guru ng bayan ang Alliance of Concerned Teachers Education Students BNU. Sa lumayan ng krisis sa edukasyon, pinag-handa sa makikitang nahimeng Marcos Duterte, hinakita ang manifestasyon na ito sa sektor ng edukasyon. Ang iilan sa mga ito ay ang kakulangan sa classroom mula sa iba't ibang paking ng Pilipinas. Na may backlog ng 155,000 na classroom na hindi na mapag-aral ang mga kabataang Pilipino dahil sa mga pasilidad na ito ay nagsisita ng baha, hindi na ay magpapagawa at hindi ang kanilang kalata. Ang sakot ng mga bulan, hindi na nakakabunay ang pagkakasbaho na hindi pa sa walang oras at ang sweldo ng bilang kaso pangangailangan. Ang pagbulig-bulig na ang sabay at temang na nasa ang makagamba. Hindi na
nagkaroon ng tensyon dito sa may Top Avenue dahil nga may nagrally. Nandito rin yung ating mga kapulisan at nagbantay para sa katahimikan ng lahat. Ano? Yan. Top Avenue along UN and Akalaw. Ano? Yan. So grupo po ito ng kabataan and anak bayan ang nakita ko na guys. Ano? Ibig sabihin, ang palimutan kasi ay kaliwangan, makakapagpulo, bago tayo magpapalong sahod. Ang mga nakakawakit po, at